side na to. Makikita mo yung dagat. Ang ganda. Siya, ang ganda ng view. So yun guys, nandito tayo ngayon sa ginagawa at kinukwari na samento. Ayan po, yun yung portion cement. Dito sila nagkukwari sa loob, tapos dun dinadala yung bato, ginigiling, ginagawang semento. Ayan po yung quarry, or rather, yan po yung gawa ng semento dito sa bayan ng Taysan, Batangas, mga kapanalig. So dito po magsisimula yung vlog natin ngayong araw na to, mga kapanalig. Tatagusin natin yung area ng San Juan, ano? Galing dito sa bayan ng San Juan, rather galing dito sa Lubo. Tingnan natin, try nating ipakita sa inyo, mga kapanalig, yung itsura ng daan, kung may mga improvement na nagawa. Hindi ko lang alam kung makakalusong tayo dun sa may area na ginagawa. Kung hindi man, at makakatagos tayo ng patpuntang San Juan, tagos tayo ng mga San Juan, mga kapanalig, para at least makita rin natin. Matagal-tagal na rin kasi ako na hindi nakakapunta po doon, kaya gusto kong makita uli ngayon, ano, kung anong itsura na nun, mga kapanalig. So yan, dito lang ako ngayon sa gawaan ng simento. So eto na, dito na magsisimula yung ating paglalakbay. Ito na po yung highway na papunta ng Lubo. Ito na guys. Uy, anong meron? Parang may mga nanghuhuli. Lagot. Ang dami ng mga manghuhuli. Ayan, oh. Nanghuhuli sila. No. Ganda ko, Tiger. Ganda ko po. Ayun. May manghuhuli. Buti na lang hindi tayo pinara. Kala ko hulihin tayo eh. Buti mga kasamahan natin yung nandun, mga tiger. Buti na lang nag-best ako, no? Kung hindi tayo nag-best, patay. Huli tayo, mga kapanalig, doon, ano? So yun guys, dito na naman tayo sa zigzag. Ito po kasi yung dadaanan nyo pag pupunta kayo ng Lubo. Ganito, matatarik at mga sikong daan. Para ka na rin papunta ng alam mo yun, punta ka ng parte ng norte po, like Sagada, Baguio. Ito po yung ambience kapag pupunta ka dito sa Lubo. So kaya isa rin po sa magandang destinasyon kapag magmumotor ka, eh itong daan na papunta ng Lubo area. Ito po, dito na ako ngayon. Papasok tayo ngayon sa bayan o sa vicinity, ano, nakalagay welcome to Lubo. Ayan po. Sige, let's go. Ito, ang dami mga nagbabantay. Tinatawag yata. So eto, nakakapagod na. Nakakahilo magpaikot-ikot dito. Parang, alam mo yun guys, parang sakay sa Chubibo. Yun lang ang ayaw ko sa banking. Sobrang nakakahilo. Yung kahit nung nagtitraining ako ng EMRC, eh dyan ako nahihilo pag ginagawa na namin yung figure of 8. Parang sakit sa ulo yung paikot-ikot. Nahina po kasi ako sa hilo eh. Yun yung weakness natin sa pagmumotor. Kahit na magaling tayong bumangking, kapag ganun yung daraanan mo, no, eh minsan nakakasakit din po ng ulo. Kasi nga naaalog ka eh. Yung umikot ka ba naman ang umikot. So ito yung magandang lugar dito na ginawan nila na mapaluang yung kalsada dito, mga kapanalig. Ayan, makikita niyo, ang ganda, oh. Bundok dito sa kabila, tapos bundok din dito, and then yung daan zigzag. Ayan, oh, Siko. Ayan, ayan, oh, parang nasa mountain province. Ang ganda, oh.
Parang nasa mountain province. Eto. So siguro po pag dating ko sa bayan, tigil muna ako ng bayan ng Lubo. Kasi it's around 11:32 na dito sa ating orasan. Parang nakakaramdam na tayo ng gutom para at least ay puno yung tiyan natin pag punta natin doon sa mga lugar na dadaanan natin. Medyo malayo-layo pa po tapos masama yung kalsada dahil di pa naman tapos yun. Di syempre mahal, aalog tayo doon mga kapanalig. Dito sa portion na ito ng Lubo ay napakaganda. Ang kalsada na dito may asphalt na po itong areang to. Bago pumasok ng bayan makikita mo itong may asphalt na to. Tapos maluwang yung kalsada, may guhit na kulay orange. Talagang nakalagay na bawal umovertake talaga dito. Solid yellow lane. Ayan grabe. Ganda naman ng tanawin dito sa areang to Ayun ganda guys dito Parang nasa ibang lugar Ayan nakalagay, welcome to Lubo. Ayan, sarap magmotor pagka ganito tapos may mga parang pine tree na yan. Parang ka nang hindi nasa Batangas na area. Parang na talaga nasa papunta ka ng mga mountain province. Kasi halos yung mga napapagmotoran natin halos ganito mga kapanalig. Pagka papunta tayo ng norte, talagang bulubundukin yung mga nadadaanan natin. Nakapareho nito. Ayan grabe ganda. Tapos ganito yung kalsada, yung asphalt. Ang sarap mag-ride talaga kapag ikaw hindi nakaka-ride at panay ka trabaho na lang. Palagay ko mga kapanalig, namimiss mo yung kalahati ng buhay mo. Talagang stress reliever yung pagmumotor. Eto pagka ganitong kalsada yung madadaanan tapos yung surroundings ganito parang ang sarap Yun nga lang, ingat lang tayo kasi kalimitan sa mga ganitong area may mga nagkalat na debris, which is pag sa motor yan tumama, umi-slide yun. Pagka pupunta po kayo dito, ingat din po kayo kasi pagdating dito 4 na lane, pagdating dito po maliit na biglang kipot yung kalsada, hindi pa nawawidening. Ito, papasok na tayo sa bayan. Ito na dito na tayo sa poblasyon. Saan kaya may kainan dito? Parang nagugutom na ako Saan kaya pwedeng makatigil, makakain muna? Gutom na tayo mga kapalalig. Ayan, ano yun? Parang sioma yun Pwede siguro dun Tara, dun tayo. Kain tayo dun sa kainan ni kuya. Parang dito, to? Ayan, parang nakita ko. Pwede beef pares tayo. Kain muna. So yan, kumain lang tayo dito sa Kuya Jay's Pares. Punta tayo dito sa may magagandang view dito mga kapanalig. Try nating bagtasin itong lugar na to kung kakayanin natin. Ayan. So kakaliwa tayo dito. Yung weather maganda, makulimlim pero hindi napatak yung ulan, kaya napakalaking bagay mga kapanalig. So ito yung napakahabang tulay. Parang tawag ko dito suspension bridge din Ayan may tulay, napakalaki. May ilog yan papuntang dagat. Ang laki Ayan. So malapit na tayo dito sa barangay, ano ba to? Hindi ko alam kung anong barangay ito mga kapanalig, pero eto, dito na tayo sa highway. Wow, ito yung pinakamaganda dito. Ang ganda ng mountain, grabe. Ayun guys superb. Ang ganda parang kang nasa ibang bansa. Ayan ang ganda. Tapos may mga baka dito, tapos mountain. So
Ang sarap panoodin mga kapanalig, no? Ayan, oh. Grabe, ang ganda. Ay ko po. Grabe, ang ganda, oh. Kita mo naman ng view, oh. Parang ang sarap bahay dito sa gitna ng mga parang, ano. So nandito na tayo pala sa Barangay Mabilog ng Lubo, Batangas, mga kapanalig. Wow, ang ganda pa rin ng bundok, oh. So dito po sa aking gilid, kung makikita mo ay Panay Beach Resort. Ayan, dito sa kabila. So nasa ilalim pala tayo ng bundok, oh. Ayan. So konti pa lang siguro pumupunta dito sa mga beach resort, kasi umuulan pa at malamig ang panahon. Uy, bagong gawa yung basketball court dito, ha, oh. So ito yung alternative. Ito, papunta ng Lubo, ay papunta ng San Juan. Ayan, oh, for buses and SUV, drive carefully. So daanan nga natin ito mga kapanalig. Try nating puntahan ko anong itsura na dito ngayon. Kasi pag dito ka dumaan, hindi ka na dadaan doon sa lighthouse. Ito sa baba, balibago na ang labas. So mas mabilis sana. Ang problema lang na nakikita natin dito ay hindi pa ito tapos. Pero ang ganda, oh. Ayan, sabintado na. Kaso hindi ko lang alam kung makakalusot tayo doon. Pero tingnan natin mga kapanalig. Samahan nyo ako sa adventure natin ito. Ang dami lang umaahaw na tricycle. Wow, grabe. Ayun, oh. Ang ganda, oh. Ayun, ang ganda guys, oh. Tapos kita dun sa may areang yun. Nasa itaas tayo, ang ganda, oh. Ganda na dito sa ibabaw. So hindi po natin dadaanan yung mga nakikita nyo dun sa may areang yun na lugar, ano, kasi dito tayo sa taas dumaan. So hindi ko lang alam kung private itong pinasok natin, pero ayun, tinignan ko lang. Pero ang ganda dito, oh. Kita-kita mo yung bundok, oh. Tapos yun yung Monte Maria doon sa kabila. Mindoro, Isla Verde. So kitang-kita guys. Ang ganda dito. So puntahan natin dito, tingnan natin kung anong itsura doon sa may kabila. Let's go. So ito palang areang to ay sakop po ng Malabrigo. Ganda lang kalsada. Ayan, oh. Ang laking bagay sana nito kung tapos na. Ang ganda, oh. Yung ganda ng bundok guys, oh. Look at the mountain. Oh. Nung napadaan po tayo dito, hindi pa ganito. Ito. So rough road pa po. Ito, may rough road pa. Rough road pa siya. Ayan. So mahaba pa pala yung hindi nagagawa, oh. Tapos ito ulit, oh. Ito, paakyat. So medyo delikado talaga siya kasi loose rock yung mga binadaanan natin dito. Pag dito ka lang dumaan, di mo dadaanan yung mga tabi ng dagat dito sa portion ng Balibago. So ito, nasa na tayo. Wala tayong kasalubong na dumadaan dito guys, ha. Alay ko. So mahaba-haba pa rin pala po yung rough road. Ano to?
Naglalagay sila ng kwan para hindi gumuho yung gilid. Ayun, oh. So ito, pakyat po tayo. Let's go. Ang dulas. Sumasayaw yung gulong natin. Sa mga pulang daan. So magtatagal pa pala po ito. Malaking budget pa ang kailangan dito para masamento uli ito. So ito, naglagay na sila ng mga net dito. Pero matagal na, oh, mukhang sira na yung mga nilagay. Tapos oh, ayan oh. Eto, may samintado na po uli dito. Ayan. So hinati nila yung bundok, literal na hati talaga po yung bundok, oh. Sa gitna dumaan. Eto, sana matapos na tanda na to para at least mapakinabangan na yung ginawang kalsada na to. Wala pong dumadaan. Kung makikita nyo, siguro talaga medyo delikado talaga bumaba, no? Kasi nung pumunta tayo dito dati, ginagawa pa tong mga to, at halos babagong gawa pa yung mga protection na yan. Wow, eto, paglampas mo dito, yan ang ganda ng view. Grabe. Ayan, oh. Wow. Grabe, ang ganda, oh. Wow. Ang ganda. Ang ganda ng view, oh. Dito sa ibabaw. Ayan, oh. Lalim. Kita mo? Yan po ang view na makikita nyo dito sa ibabaw. Ang ganda. Grabe. Ayan siya, oh. Kita-kita mo yung mga bundok, tapos yung dagat. Nasa ibabaw po tayo kasi medyo malakas ang hangin dito. Pero look at the view. Grabe, guys. So ang lakas ng hangin dito. Oh, sana doon tayo nadaan sa baba na ganon. Pero tingnan natin kung makakabulusong tayo dito. Pagkakaya natin, didiretso tayo, guys. Tara, lusong tayo. Grabe. So ang tarik po nito. So eto na. Eto na yung problema na sinasabi. Medyo loose rock dito. Ayan. Hindi ko alam kung matatagos natin to, guys, or ano. Grabe. Sige, try natin. Wow. Tingnan natin kung makakalusot. Pero medyo delikado to, ang dulas. So malaking bagay yung sinamento nila. Dati kasi yung portion dun ay hindi natin malulusutan. Sobrang tarik, pero masamento na pala. Pero ito, itong lugar na to, matarik pa rin. Ito, guys, oh. Ingat lang tayo dito. Medyo madulas to. Pero yung view, ang ganda, oh. Ayan, oh. Ang lalim pa nito. Delikado, oh. So ito po yung sitwasyon ng dadaanan natin, ano, kung pupunta kayo dito sa ginawang alternate route, o ito yung magiging daan papunta ng San Juan po area. So ito na po, ganito po siya ka
kagrabe. Kung 4x4 sasakyan, walang problema. Sa motor, medyo kailangan po natin magdahan-dahan. Delikado, mataas po kasi oh. Pero look at the view. Sobrang ganda oh. Grabe ang ganda dito guys. Ayun, may lumusong, may kaangkas. Medyo delikado yun. Ang dulas yan. Pero hindi siya dudumaan sa baba. Kaya naman po. Yun nga lang, loose rock. Kailangan galingan mo yung bewang. Kasi yung likod talaga pumapalo. Ayun o, nagtulak na yung dalawa. Nagtulak na. Meron na una sa atin eh. Oo, delikado. Medyo. As in. Medyo delikado. Oo. So eto na. Pero hindi naman mas grabe to dati nung dinaanan ko. Ngayon medyo hindi na eh. Nag-iba na. Kaya parang bumaba ng konti eh. Nung una kong dinaanan to mas mahirap. Pero sana masamento na tong area to para hindi gasino na mahirap no. Kasi problema nito pag umulan, nawawala yung mga tambak na yan no? Dadala pa baba yung mga ginamit nila dito. Ayan no, katulad dito. Ito, delikado tong area to, medyo malalim to. Itong area to. Dito talaga kailangan ng konting ingat. Pero kung dirt bike ang dala mo, baliwala lang to. Kasi itong ganito, medyo delikado. Medyo mahirap kontrolin. Ang gulong po kasi nito pang highway. Hindi ka pareho nung mga ginagamit natin sa pambundok ng pan-trail na ang mga gulong may spike. Tsaka dito dapat di ka mamreno eh, para hindi ka umislide. Problema, hindi ka naman po pwedeng hindi, kasi bibilis yung paglusong mo. At kung maaari, huwag mong gamitin yung likod. Ito pala yung pinakadelikado sa lahat. Itong pamalapit na sa baba, guys, ito. Ito, medyo malalim to. Ito, medyo delikado dito. Malalim to. Ito tong straight na to. Sobrang straight nito. Malalim to. Medyo delikado dito. Mas madali pa to kung paakyat eh. Pero pababa, mas delikado. Ganda sana ng view. Ang sama ng daan. Ay, ko po. Siya, ang ganda ng view. Ganda. Parang yung mountain oh. Grabe. Tapos na tayo akyat sa kabilang side na yun. Tara, let's go. So medyo delikado po talaga siya. Pag dito ka dadaan, mahirap. Pinakita ko lang po sa video na to na pwede kang lumusot doon sa ginawa. Pero delikado. Ayan o. Ito, dito tayo sa baba. So ito dapat, dito tayo dadaan sa kabilang ito eh. Ayan. Yan yun. Yan sana yun, nakalagay o, alternate routes. So medyo delikado pa doon. Pero mas mabilis dito kaysa dito sa baba. Yun nga lang, medyo delikado pa po. Pero dito na tayo. Let's go. Ang ganda ng bundok oh. So ito, nagagawa na pala ng tulay dito. Ayan. Parang tigil ang gawaan ah. Ayan oh. Maglalatag ng tulay kasi bumabaha dito kapag ka alangan oh. Ito na pa, Barangay Balibago na. Sa Swello Trading.
Ayos din yan. Ayos ang kahoy eh. So kayo nagdadala kahoy? Saan kayo nagdadala? So ito, nakakatanaw na tayo ng pagbabago. Mahaba-haba pa rin pala yung hindi nagagawa po dito. Ayan, ito pala yung Punta Verde. Ayan. So ramdam ko po, medyo mabababa na yung area. Hindi na ganun katulad kanina. Yun, maganda dito. Pinatag nila oh. Medyo patag po na konti dito. Ayan. So yan, dito na tayo sa magandang kalsada. Ayan, putol-putol po yung kalsada. Hindi pa rin pala tapos to. Saan ba tayo lulusot? Sige, subukan natin dito. Alam ko po yung daan dito sa kabila. Hindi pa nakakalusot dito? Medyo mahirap pa daw yung daan doon. Dito na lang tayo. Sa kabilang ito, papasok. Ito. Dati nakapunta na ako dito. Hindi pa pala passable. Ayan. Ayaw pang padaanan. So marami pa pong portion ano? So may daan doon na hindi na ka nadadaan dito sa mga bahayan. Ang problema ay masama pa daw yung daan. Pero yun po yung magiging daan. So dito na tayo dumaan sa may kabilang side na to. Wow, ang ganda ng dagat doon oh. Pero yun yung tulay eh oh. Yun yung tulay na dinadaanan ko. Hindi pa pala nalulusot yun. Ayun o, kita dito. Yung baba po niyan ay dagat na. Ayan o, kita kung kita dito. Dagat na po siya. So pababa pa uli tayo. Sako pa po kasi ito ng Lubo, Batangas pa. So marami pa pong mga hindi pa okay na daanan dito. Ayan oh, ganda ng dagat. Ang kagandahan lang na napansin ko po dito bagong patambak nila to oh, kasi may pinagridiran pa. So tinambakan nila para hindi masyadong masama yung daan. And pagbaba po dito, nandito yung Malabrigo. Nandito yung Malagundi. Ayun oh, kita ko na yung buntot ng Malagundi. Ayun. Tingnan natin dito kung makikita natin mga kapanalig, kung kaya pa nating lapitan. Ganda oh, yun. Yung rock formation na yun, Malagundi Point. Wow, ganda ng dagat. So ito na po yung Malagundi. Ayan. So ito pong area to ay ito yung tinatawag na Malagundi Point sa baba. Napakaganda. Ayan, kitang kita nyo yung dagat. High tide pa lang ngayon. Wow, ang ganda sana oh. Dati po kasi ay nakakapasok dyan. Ayan, hanggang dun sa baba na yon. Pero ngayon ay nilagyan na nila ng bakod. Ayan, napupuntahan. Ang dami po dyan dati na suswimming, walang bayad. Ayan oh, kita nyo yung point, yung rock formation. Pero ngayon nilagyan na po ng bakod. Sayang. Ang ganda oh. Siguro private property sinarhan na nila. Walang daan eh oh. Ayan po oh. Dati pwede ka dito pumasok oh. Private property, ayun. Ang ganda sana oh. Hindi na po makakapasok. Pero kita mo ang dagat, ang ganda. Ayan, kung gusto mong mag car camping, pwede naman dito yun. Maganda sana dito oh. Ayun oh. Pwede siya mag car camping. Ang ganda niya ng dagat oh. Bloom blue siya mga kapanalig. Pero dapat may dala ka ng 4x4 no, para kumpleto. Ito namang isa ay Kuwasay. Ayan. Ang dami ng ito rin oh, okay din dito. Magdala ka lang ng sasakyan ano.
Oh. Tapos yun oh, parang kubo-kubo lang gano'n, naka-tent ka. Parang ang sarap ah. Sarap ng simoy dito. San Francisco Campsite Beach Resort, Balibago. Ayun oh, dami na nagka-car camping. Eto oh, pwede ka na dun oh, magdala ka lang ng sasakyan. Parang naiisipan na nating mag-car camping mga kapanalig ah. Pag nakakita tayo ng ganyan oh, parang bumili na kaya tayo. Mag-car camping na rin tayo. Moto camping kaya. Ayan oh. Ito yung Lucky 5M. So marami naman pong pagpipilian ano, na pwede nyo punta no. Ganda sa ano. Ayan oh. Sarap dun oh. Tungkol sa ilalim ng puno. Sarap nga mag-camping dito ha. So itong area po na to ng Balibago panay beach resort at camping site. Ayan oh. Ayan oh, motocamp open for walk-in in 24 hours. Oh. Ayos ah. Ayan oh. Pwede din dito. Wow. Tumigil lang tayo dito sa side na to. Makikita mo yung dagat. Ang ganda. So yun guys, huminto lang ako dito saglit oh. Pakita ko sa inyo yung area. Ang ganda oh. Ayan oh. Sarap mag-relax. So yan. Ganda ng area guys. Yun, pinakita ko lang sa inyo. Sarap sana mag-relax kaso medyo malayo pa tayo eh. Ang target ko, ikutin natin yung buo. Siguro mga nasa kalahati pa lang tayo. Ayan o, kita ko sa inyo, dagat. Let's go. Sarap sanang tumambay pa eh, kaso hapon na. Baka tayo gaboy tingin. Hindi pa naman tayo sanay dito. Yan. So let's go. Sarap tumambay dito. Pwede pala eh oh. May portion pa pwedeng paliguan dito na hindi mo kailangan magbayad. Yan oh. Ang relax doon sa may tubig eh, kaya masarap. So marami na pong nadidevelop na resort ano, kasi gumaganda yung daan. Ito po kasi yung dadaanan sana natin kanina, paakyat. Eh masama na yung daan, hindi pa rin pwede. Ayan. Kaya delikado raw eh. Ayan sana oh. Kaya dito tayo bumaba. Let's go. So marami pang magagandang view dito sigurado. Try natin puntahan. Kaso lang pasado alas 3 na po. Medyo malayo pa tayo. Ayaw ko rin naman na gabihin pag uwi. Kaya masarap pa sana. Dapat pala inagahan mo no? Mas may dala ka ng pagkain. Chunk ka na lang ano. Ito nasa taas ulit tayo. Pagbaba naman natin dito ay dagat uli. Nasa coastal road po tayo. Nasa tabi tayo ng mga dagat. Ayan oh. Ang ganda ng bundok oh. Sitio Lumbangan. Balibago pa rin pala ito. Barangay Balibago pa po. Barangay Balibago. Ayun, pwede ka rin tumigil dito. So may kabilang side na to kung gusto mo. Tapos yun ang mga bangka. Oh, lapit lang yun. Eto, ganda rin dito sa area ng to. Tingnan mo. Sarap din tumigil. Sarap po. Ayun oh. Dun sa may area yun. Pwede rin tayo dito. Kung plano mong maligo-ligo lang no. Tapos pagkaligo wala nang alaw. Dire-diretso ka na lang. Palit ka na ng damit oh. Ayan oh. Dito oh. Ang daming bato. Oh. Siguro pwede ka na dumaan dito. Oh, ayan. Dagat na rin yan oh. Kaso ngayon mataas po ang alon eh. Pero ayan oh. Dagat pa rin.
Ito oh, pag umaga masarap dito. Oh. Ano kaya, marami kaya mahuli dyan na isda kung may dala kang pamingwit. May kumagat kaya? Comment below kung mayroon pong nanonood sa atin na magaling mag-fishing. Kung pag ganyan ba area, maraming nahuhuli. Dito na tayo. Maalikabok. Oh, ayan oh. So nagpalit lang tayo ng battery ng ating camera. Pwede na rin pala sa area to eh. Kung gusto mo mag swimming, ayun oh, tigil mo na lang sa isang tabi. So ito, sana dito tayo dadaan kanina eh. Ito yung isang daan eh oh. Ayan. Pero nagbaba tayo. So ito po ang kalagayan ng mga kalsada. Passable naman siya sa lahat ng uri ng sasakyan ngayong tag-araw. Pero marami pa rin pong hindi samintado na daan dito sa areang to. Kaya kung makikita mo dito ngayon, eh marami pang rough road sa mga napuntahan. So ito, simula na po ito ng magandang daan. So para ka na lang ayan oh, ang dagat. Wow. Ito ang masarap na daan. Ayan. So may mga resort na rin dito sa kabilang side. Ito guys oh. Oh. So mga naghahanap ng mga budget meal o naghahanap ng mura, dito po marami kang mapupuntahan na murang mga resort. Pwede kang walang bayad dito sa gilid. Lalo na dati nung mabago pang nadidiscover itong daan na to, hindi po ganun kadami ang naliligo at hindi pumupunta dito. Kaso ngayon lang, syempre nadidevelop na siya. Ayan yung nangyayari, mumamahal na rin. Kung dati pwede ka na lang basta doon sa kabilang gilid, eh ngayon kailangan mo na magbayad. At naging source na rin po ng income ang turismo, no? Para magkaroon sila ng income, lalo tigit yung mga may malapit na bahayan o bahay o property sa may tabi ng dagat. Ayan oh. Ito, ang ganda rin ng river oh. Ayun oh. Sa ilalim. Ganda ng tulay. So, yan po, kung makikita nyo, mountains. So, malapit na tayo sa parte ng San Juan. San Juan, Batangas. Wow. So, kung makita nyo dito, yung mga nyog na tinanim dito, yung mga maliliit na lang pero bumubunga para madaling abutin. So eto, may mga naghahakot ng kabayo ah. Mga nakakabayo. Lubo pa rin to. Biga, ayan oh. Nasa Biga. Yun oh, may basketball court din. Ang ganda naman dito. Oh, shit, ang ganda. Grabe. Nakakalula doon sa taas oh. Kita mo yun oh. Ang gandang pagmasdan talaga ng kabundukan. Eto oh, panay bundok pa siya. Talagang marami pang mga puno oh. Sarap pagmasdan. So ganito talaga kaganda ang mga lugar dito sa Pilipinas. Ang dami pa nating hindi na-explore at napupuntahan. Kaya dito pa lang, kapag gusto mo lang mga mag-travel nang hindi masyadong malaki ang gastos, eh dito pa lang marami ka lang magandang mapupuntahan dito mga kapanalig. Lalo na kung hindi ka choosy, ang gusto mo lang adventure, napakaraming mapupuntahan dito oh. Kailan ka pa
biyahe, kailan ka pa pupunta sa mga lugar na gusto mong puntahan, kung kailan hindi ka na capable. Kaya sa mga kasama natin dyan, hindi naman masama ang panay trabaho, pero paminsan-minsan pagsaya din naman tayo para nare-relax din naman yung mind. Hindi yung tayo panay focus sa mga ginagawa, sa trabaho, sa lahat. May mga gawain naman po kasi na pwedeng gawin mo nang hindi ka napapagod or nagagastos na ng malaki. Yan, tulad nito, nagasolina lang tayo ng 200, tapos kain lang tayo ng 90. Naikot mo na halos yung dalawang bayan, tabi ng lawa o tabi ng dagat, di ba? Na-relax tayo kasi bukas trabaho naman. So lubo pa pala itong area to mga kapanalig. Lubo pa rin. Ang ganda ng bahay oh. Nasa itaas sa kaya nun. Ang ganda ng kalsada. Tapos pagka ganitong oras napahapon, ang lamig dito. So doon sa mga nakakaabot sa video na to, please comment below po kung saan, taga saan kayo, para nalalaman po ng inyong lingkod kung mga taga saan na naabot ng mga videos natin, ano? Para at least sa isang content creator po na kapareho ko, napakasarap po kasi ng pakiramdam na nakakaabot kung saan yung mga videos natin na kapareho nito, ano? Ayan, eto tulay uli. So hindi ko lang po alam pagtawid dito tulay na to kung bayan na ng San Juan na nakakasakop. Hindi ko lang sure. Parang may gasoline station din dito. So dun pa yata yung daan dun sa ibabaw. So eto, nandito na tayo. San Juan na po ang area. So umalis tayo ng alas 11 yata o tanghali. May mga tinigilan pa naman tayo. At ito, narito na tayo sa San Juan. Target ko po kasi bago mag 5 or 6 o'clock, mga 6 o'clock ay nasa bahay na tayo. Ayun, binabalutan nila ng refrap na para hindi gumuho. At ang kagandahan pala din dito sa area to, mayroon ng inilagay na solar oh. So maliwanag dito pagkagabi. May solar po siya oh. Lumig. So yun, mukhang maganda ng lahat yung kalsada dito. Malapit na tayo sa Laia ng San Juan, Batangas. Mukhang iba yung kulay ng bato dito o lupa oh, sa parte ng Laia na to. O hugong yata to, hindi ko masigurado mga kapanalig. Pero tong area to ay ang dami ng solar oh. Kaya pag gabi dito siguradong maliwanag. Eto oh, yun, ayun pa pala yung Laia. Layo pa pala natin. Ang layo pa pala natin. Yung pa mga nagpuputian na yun eh. So ito, mga resort na to. Barangay Hugom. Barangay Hugom. Dami ng motor doon ah. Aquatico, Blue Coral. Ayun yung mga sikat na resort na dito. Aquatico, Blue Coral. Tigil tayo. Itabagan lang ako. So ito, panay resort na yung dinaanan natin. Ang ganda na dito. Club Laia. Laki oh. Laia Kukun. Wow. Halo-halo muna tayo dito sa Benz. Masarap ang halo-halo dito. Try natin. Let's go. Then, halo-halo lang muna tayo. Ito. Kakain tayo ng halo-halo. So yun guys, kumain lang tayo dito sa Benz, halo-halo. Let's go na.
Wow, ang lamig naman dito. Ayan. So ito, sana sa video to napakita ko sa inyo. Natagusan na po. Yun nga lang, marami pa yung mga masasamang daan na pwedeng magpabagal at magbigay ng problema sa inyo kapag doon kayo dadaan. Pero sa overall naman ay papawiin ng napakagandang mga view ang pagod at ang hirap na dinanas nyo, kasi napakaganda naman po ng mga views na dinaanan natin. Kaya sulit na sulit mga kapanalig. Eto, dito ngayon ako sa Laiyay. Binabagtas natin to. And siguro naman before mag 6 o'clock nasa bahay tayo. Yan. So ito guys, malapit na tayo sa bayan. Malapit na tayo sa bayan ng San Juan, Batangas. So kung abot ka po dito, baka naman pwedeng makahingi ng isang thumbs up o like mga kapanalig, para at least naman pakikilagay na rin ang lugar nyo. So ito yung pagka magbabayad ka ng tourism dito. Tapos ito yung bagong munisipyo ng bayan ng San Juan na yun, oh. Ang laki, oh. So ito na, dito na po tayo. So sana po sa makakapanood ng video nakatulong sa inyo kung plano ninyong mag Lubo San Juan Loop. Kung sakaling gusto nyong subukan 4x4 man o ano man ang gamit yung sasakyan, kaya suggest lang wag lang kotse, para at least medyo mataas-taas, no? Kung kotse naman may mataas yung kasa, kaya naman. Yung po yung mga dinaanan natin. May mga daan naman pong iba, hindi pa dun sa mismong daanan niya na pwedeng daanan, yung tabi ng dagat, na hindi ganun ka hirap o lalim yung mga daan. Ang problema po kasi mga loose rock yung mga dinaanan natin, kaya hindi siya advisable pa, no, na pagdadaanan. So sa mga nakapanood po, sana makatulong po na reference ninyo, no, na pagpupunta kayo doon, alam nyo na kung ano yung mga pros and cons na pwede nyong masabana sa daanan. So pinakita ko po sa video ito na at least kahit pa paano pwede namang lusutan. So siguro po kung nakabot ka sa vlog kong ito, dito ko na po tatapusin ito sa bayan ng San Juan. At yun naman dadaanan natin ay ibang daan, highway na po ito. Dito na po ito sa Quezon Road na. Kaya malapit na rin po. Kaya kung may pagkakataon po kayo mga kapanalig na mapasyalan at kaya pa nyong pumasyal, pasyalan na po natin itong mga lugar na to hanggang kaya pa natin. Ang mahirap kasi kapag tayo ay hindi na kayang umalis, wag na nating intahin pa, dahil kahit gusto natin puntahan, pag hindi na kaya ng katawan, bye-bye, hindi na pupunta. Kaya sa inyo pong lahat, nawa ay may nakuha kayong idea dito sa ating video. So ano po, Kapanalig Motor Rider, maraming salamat. Bye bye.